few moments later. Pananalangin, ano po? Sabayan niyo po ako sa pananalangin. Ano man po ang sitwasyon niyo, kayo lang po ang nakakaalam. Itaas natin sa Panginoon, ano po? Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Yesus. Ito po, magtiwala tayo sa Diyos. Bigyan natin ng buong pagtitiwala sa Panginoon ang ating buhay. Amen? Ayan po, tayo po'y magpapasimula na po sa pananalangin. Hallelujah! O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa dumating na naman po na araw ng linggo sa aming buhay. First Sunday of the month. Marami pong salamat, O Diyos, ng banal na takot. Pagharian mo ang TFP family. Pagkaisahin mo, Diyos. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, maraming salamat sa malaking pribilehiyong ito na inyo pong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat sa iyong mensahe. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Ama. Sa iyo po, Ama, ang mataas na papuri, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, magpakailanman, sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God, ano? Hallelujah! Amen, amen. Ganun po, ano po, ang ating pamagat ngayon
Tandaan natin to, no? Ang ating pamagat, palakasin. May mga Biblia kayo dyan, sundan nyo ako. Ang ating topic ay na makikita, ang teksto natin ay makikita sa Isaiah 35 verse 1 to 4. Amen? Purihin ng Diyos. May papasahin ako na isang, bago tayo dumako sa Word, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, ay may papasahin ako isang mahalagang kwento. Kwento na nangyayari sa totoong buhay. Ito po. At dito natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Umpisahan ko na po, ano po? Hallelujah. Noong bata pa ako, may kantang isinulat si Lottie Rambo na ipagpatuloy po natin. Ang akala ng bata, ang title ay at nakita ang aking tuhod. Ayan po. Dahil sa bata pa ako noon, inisip ko tuloy kung bakit kaya bibigyang pansin pa ng Diyos ang tuhod natin. Nag-isip yung bata, ano po? Nag-isip yung bata na bakit kailangan pang bigyan ng pansin ng Diyos ang tuhod. Samantalang hindi naman yan ang naging title ng sinulat ni Lottie. Dahil nga sa kamusmusan ng kaisipan, ay ayun ang naisip niya. Ituloy natin. Alam ko ang nais iparating ng nanlulupaypay o ng Diyos. Patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong nagsisi. No po. Ayun po ang katotohanan. Huwag tayong mailang o baka sabihin natin sa ating sarili, naku, makasalanan ako. Marami ako naririnig, no? Kapag yayayain mo sa church, ang sasabihin, huwag na, baka masunog ako. Makasalanan ako eh. Ano po? Hindi po doon. Hindi po iyon. At walang katotohanan. Bukas palad tayong tatanggapin ng Panginoon ng ating Diyos na buhay kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya at nagbibigay at nagsabi, kapag ka naglilingkod sa Diyos ay mahirap. Hindi po mahirap ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Gaya na lamang ng pananalangin, manalangin tayo sapagkat ito ang paraan upang tayo ay makipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yun po. Ano po? Ituloy natin. Makikita rin naman ang pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita sa kabila ng kanilang napakaraming kahinaan. Pinakita iyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo kay Propeta Isaias para palakasin ang loob nila. Sa Isaias, ahayag na iyon ni Isaias sa mga Israelita, kaya naman hinikayat din ni Isias na palakasin ang loob ng iba. Sinabi ni Isaias, ito ang sabihin mo sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kayong matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Amen. Ayun po, no po. Kung tayo nakaka-encounter ng ating kapwa na pinanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa dahil sa sitwasyon na kinasasadlakan niya, ayun ang sinasabi niya, no? Ayun ang sinasabi ni Propeta Isaias na huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob.
Ayun ang ipinararating ni Propeta Isaiah sa mga taong nating matakot. Hindi natin kailangang magdalawang isip. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagdalawang isip na likhain ka. Amen po ba? Tama po ba? Hallelujah. Tuloy natin. Nanghihina ba ang mga tuhod mo? Tanong dito. Dumalangin sa ating Diyos Ama. Amen. Ayun kagaya ng sinabi ko kanina. Kung tayo'y nabibigatan at sa tingin natin, tila ba tingin natin ay wala ng pag-asa sa buhay, wala ng kapag-asa, napo, ay manalangin tayo. Lumapit tayo sa Diyos. At hindi mag-aatubiling tanggapin ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay bawal. Ang pinagbawal ng ating Diyos ay gumawa ng kasalanan. Ayun po ang pinagbawal ng Diyos. Napo, nasa sayo nyo na lamang po yan. Napo. Kasi kalimitan sa ating kapanahunan ngayon, sa ating panahon, ay laging iniisip yun. Ayun na yung nagiging mindsetting. Kung bakit hindi ito nagkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa Diyos. Kasi ayun ang mindsetting. Naku, maraming bawal dyan pag lumapit ka sa Diyos. Hindi, nasa sa inyo po iyan. Gaya nga ng isang linggo. Diba? Sa isang linggo, ilang araw meron? 7 araw. Ipinaubaya sa atin ng Diyos. Lamang po ang kasagutan sa ating pangangailangan at katanungan sa buhay mo, kapatid. Ituloy natin ano po. Sasamahan at palalakasin niya ang ating loob nang sa gayon magagawa rin nating magpalakas ng loob sa iba. Tama po. Kung ikaw ba pinanghihinaan, mapapalakas mo ba ang kapwa mo? Di ba hindi? Papalakasin ka ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, ngayon pa lamang ay lumapit ka na sa Diyos. Gumingi ka ng kalakasan sa Diyos. No po? At yung kalakasan na ibibigay sa iyo ng Diyos, Amen. Ayan po, no po? Sa pananalangin maikli na yan, ipinahayag na natin na humihingi tayo ng kalakasan sa Diyos Ama. Na tayo ay palakasin at upang palakasin natin ang ating kapwa. Amen po ba? Ipaparana sa atin ng Diyos ang kagandahang loob niya sa atin. Matuto lamang tayong manampalataya ng tapat at sumuko sa Kanya. Isuko natin ang ating mga kasalanan sa mapagpala niyang kamay at bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan sa mga kasalanang iyan at ulam na para tayo maging malakas. Kung hindi rin po ay kailangan nating ang salita ng Diyos upang mapalakas natin ang ating spiritual. Kaya po tayo nandito at kaya po nangusap ang Panginoon na magtatag po dito sa Bigo Live na makapaghayag ng salita ng Diyos. Sapagkat dito sa loob ng Bigo Live ay maraming uhaw sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ayun po ang katotohanan, no po? Hindi natin kailangan magmalaki sa Diyos. Aminin natin sa ating sarili
na kailangan natin ng Diyos. Amen? Sa Diyos ang nagbibigay sa akin at nag-aangat sa atin patungo sa ating kaligtasan. Kaya nga ang tanong, sino ba ang nakakaalam dito at sa kahit sa kaninong tao? Sino ba ang nakakaalam na siya'y maliligtas? Sino ba ang nakakaalam na kapag siya'y pumanaw na, alam niya ang kanyang pagtutunguhan? Sino po ba rito? Wala. Naliligtas lamang tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Diyos. No, hanggang sa huling hininga, ay kapit-kapit tayo sa pananampalataya sa Diyos. Doon, may posibilidad na tayo ay maging kalakasan ng ating kapwa. Ayan ang pinapahayag ng Panginoon sa Kanya. Palakasin natin ang ating kapwa. Opo. Sapagkat aminin naman natin at sa hindi. No? Aminin natin at sa hindi, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Isipin na lamang natin, saan ba galing ang ating hininga sa araw-araw nating hinihinga? Araw-araw tayong humihinga, di ba po ba? Tama po ba? Kung alam naman natin ang pinanggagalingan ng ating buhay, ng ating hininga ay ang Diyos. May mga posibleng pinanggagalingan yung mga hadlang sa paglapit sa Diyos. Una, ang panghihina ng iyong spiritual. Ayun po yung unang-una na magbibigay sa atin ng panghihina. No po? Yung mga pandaraya o deception na ating nararanasan sa ating pagiging tao ay iyan ang dahilan kung bakit tayo ay nanghihina o nanghihina ang ating tuhod. Kanya ang Diyos. Kaya nga diba sabi nga sa kasabihan ng makasanglibutan, no man's land, no? Kumbaga, ibig sabihin na hindi ka mabubuhay ng ikaw lamang dito sa mundong ibabaw. Kailangan mo ang iyong kapwa. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos sa Roma, mahalin mo ang Diyos mo ng buong isip, puso, at kaluluwa at ng buong mong kalakasan. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa lahat ng sa 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moises, nakapaloob na lahat doon. Isipin nyo guys, take note paano upang lumapit sa ating Diyos? Yung pagmamalaki. Yung pagmamalaki natin sa ating sarili. No? Lalo na halimbawa yung mga nakaupo. Yung tinatawag na makapangyarihan. No po? O yung maraming pera, milyonaryo, milyonarya, bilyonarya, bilyonaryo. Ang tingin nila sa sarili nila ay ano? Sila ang Diyos. Tama po ba? Hindi alintana sa kanila na kahit gaano karami ng pera nila,
ay hindi kayang dugtungan ng pera nila ang hininga nila. Amen. Sino ba ang isinilang dito sa mundo ng may damit na? Wala. Di ba? Lahat tayo isinilang ng hubad. Tama po ba? Kaya po, pag alis natin dito sa mundong ibabaw na ito, ay wala rin tayong madadala. Kahit isa. Ang tangi lang natin madadala ay yung pananampalataya natin sa Diyos. Amen po? Ayun po yung malaking katotohanan. Hindi natin kailangan magmalaki sa Diyos. Pagpakumbaba tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang nararapat na pagsamba natin at pananampalataya natin sa Diyos. Wala talaga tayong madadala kapag tayo ay umuwi na sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga, sino ba ang ipinanganak ng may saplot na o may damit na? Di ba wala? Opo. Ipinanganak tayong hubad. Ama. Kaya aalis din tayong hubad sa mundong ito. Ayun ang ating kaisipin. Huwag tayong magmalaki. Kasi wala naman tayong ipagmamalaki. Iwasan natin yung maging ayun ang ayaw na ayaw ng Diyos, yung pagiging mayabang. No po? Porkit nakakaangat ka sa kapwa mo, Diyos. Ganun lang po kasimple po yun. Kumbaga, nagtataka nga ako bakit ang daming tao sa ating henerasyon ngayon ang hirap na ibaba nila yung kanilang sarili upang magpakumbaba. No, aminin natin sa ating mga sarili, guys. Tandaan natin to, walang lingid sa Diyos. Lahat nakikita ng Diyos. Ano po? Kung ano yung mindset mo, kung ano yung saloobin mo, nakikita ng Diyos yan. Walang lingid sa Diyos. Pero ang importante lamang ay matuto tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Amen po? Minsan, nakakaligtaan natin. Manalangin. Aminin natin. Aminin mo man sa hindi, nakikita ng Diyos yan. May church ang Diyos. Guys, may church ang Diyos. Nakikita ni Lord, kung anak ko na to, hindi nanalangin. No? Hindi tumawag sa akin. -1. Diba? Ganun lamang po yun. Kaya napaka-importante, anuman ang relihiyon mo, napaka-importante yung pananalangin. Napaka-importante. Ilagay natin sa ating mindsetting ang pananalangin ay sagrado. Sinabing sagrado, anong walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen po? Nawa tayo ay may natutunan sa ating lesson for today na pinamagatang palakasin ang tuhod. Palakasin ang tuhod. Ayun, nabasa ko na kanina ang ating naikwento na patotoo sa real life, no? Sa tunay na buhay natin bilang tao. Ayun po yung kailangan nating mapagtagumpayan sa ating buhay. Ito ay ang
manampalataya ng tapat sa Diyos. Amen po? Amen.